kasama natin ang ating favorite. Ayan, yung inyong favorite. Favorite talaga. I'm Pastor Jeff Elescopides mula sa Anchor Church PH. Perfect mornings, Pastor Jeff. Of course, perfect mornings, kapatid na Cheryl. Alam niyo po, sobra ako na-inspired dito sa kapatid ko. Parang full of energy. Hanggang mamayang gabi pa to. Ay, kailangan. Kaya nga, bilib ako sa'yo, Kailangan, fully charged tayo every day. Yan. At sisimulan mo yan. Sa inyo ko naman natutunan yan, diba? Sisimulan natin, kukunin natin ang ating enerhiya sa pagsisimula kasama ang Panginoon. Amen. Diba? Tama yan. Para kahit na nasistress ka na, Yan. nanggigigil ka na, gusto mo nang tirisin siguro yung kaharap mo, or Yan. may mga challenges for the day, mas madaling mag-let go. Yep. Kasi kalmado ka. Alam mo na Yes. nandyan lang si Lord sa tabi mo. Saka ang ganda pag sinimulan natin na nakatap tayo kay Lord. Seek first the kingdom of God, sabi nga. So, Amen. kaya yung Yes. mga challenges during the day, Oo. kaya nating harapin. Hindi dahil malakas tayo, dahil nakakonect ka sa ultimate source of strength, which is si Ayan, God. super agree ako sa iyo, Perfect Pastor morning Jeff. talaga. Ayan, mga kapatid, sa ating paalala tayo ng Diyos. Ayan, speaking of that, pag-usapan po natin ang mga naging kilos protesta nitong nagdaang araw. Nagsimula yan nung Martes, hindi po ba? Isang malaking protesta ang isinagawa sa EDSA dahil wala itong pasabi, nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Ang protestang ito na-extend hanggang ikatlong araw. Kahapon po nila ito tinapos, kagabi tinapos po nila yung kanilang kilos protesta. Isinagawa ito bilang suporta kay Senator Rodante Marcoleta na nahaharap sa plunder charges sa Office of the Ombudsman. Kahit daw makulong si Marcoleta, hindi raw titigil ang grupo na manawagan para sa hustisya. Daing nila, selective justice ang nangyayari ngayon sa bansa. May mga dawit daw kasi sa korupsyon na hindi naman napapanagot. Alam niyo po, sa mga kwento sa Biblia, marami na rin yung nangyaring pagpoprotesta. Hindi naman ibig sabihin nito ay mag-rally lang sa daan. May mga tahimik na protesta rin. Kung matatandaan po ninyo ang kwento ni Daniel doon sa pinag-usapan natin noon, kahit ipinagbawal na sa batas na manalangin sa Diyos, patuloy pa rin siyang nananalangin. Isang halimbawa ng mapayapang pagsuway na hindi kasi tugma sa kanyang paniniwala. Isa pang kwento ng pagprotesta po yan ay nang tumanggi sina Shipra at Puha na sundin ang utos ng hari ng Egypt na patayin ang mga sanggol na lalaking Hebreo or Hebrew. Natatakot kasi ang hari noon na dumami nga ang mga lalaking Israelita. Pero alam niyo po, may mga protestang maituturing nating mali. Base rin sa kwento sa Biblia. Halimbawa, itong paghihimagsik ni Absalom laban sa ama niyang si David. Inagaw ni Absalom ang suporta ng mga tao para pabagsakin ang kanyang ama. Mali ang pag-aaklas na ito dahil bunga ito ng ambisyon ni Absalom sa kapangyarihan. Sa mga kwentong ito sa Biblia, mga kapatid, makikita po na may mga pagkakataon na ang pagtutol ay tama, di ba? Pero mayroon din na masasabing mali. Palalimin po natin ang usapan sa spiritual na pananaw. Ano nga bang paalala ng Diyos tungkol sa protesta? Pastor Jeff, paano po inilarawan sa Biblia ang pagprotesta? Alam mo, Cheryl, walang eksaktong modernong salita, yung protest or rally sa Biblia. Wala yung parang Greek word and all. Walang stage, walang mga placards, walang sound system, walang traffic rerouting and all. Pero maraming pagkakataon na ang mga tagasunod ng Diyos ay tumanggi sa kasamaan, nagsalita laban sa kawalan ng katarungan o injustice, at nanindigan din po sila sa katotohanan. So, case in point, si Moses. Paulit-ulit siyang humarap kay Pharaoh at sinabi, let my people go. So pag tinignan sa Exodus, hindi lang ito simpleng request, isa itong matapang na pagharap sa isang sistema po kasi na mapang-alipin ang mga Ehipto at isa sa pinaka-powerful person in the planet. Hindi lang po yung Pharaoh, tao. Ang kinukonsidera siyang Diyos ng kanyang mga tagasunod. And yet, sabi ni Moses, let my people go. Pangalawa,
may protesta rin sa pamamagitan ng maling utos na mention na po ng aking kapatid na si Cheryl, yung inuutusan po yung dalawang midwives na Egyptian, pagka nagpaanak kayo at lalaki, itapon nyo sa ilog. Okay? Tumanggi yung dalawa. So, this is a stand for injustice. Sa Daniel 3, Shadrach, Meshach, Abednego, sumamba raw sa Diyos-Diyosan, hindi sila sumamba. So, itong mga protesta na to, nakangahulugan, tumatanggi sila sa utos ng tao kasi labag sa utos ng Diyos. So ilan lang yan sa mga kwento sa Biblia na they stood for what is right, okay, lumaban sila sa injustice at di sila nanatiling tahimik. Yan. Si Jesus ba, Pastor Jeff, may mga pagkakataon bang nagprotesta rin? Yan ang mga gandang mga tanong no? Alam mo, yung mga tanong na itong kapatid ko na to, ang daming talagang pinag-aaral Siyempre, ako. curious lang tayo Kaya na nga. nangyayari rin ba yon kahit si Jesus, Yeah. diba? May Inaaral mga ko ganon. mabuti naman to para rin sa ating mga taga-subaybay. Okay, nagprotesta siya pero kailangan natin linawin. Hindi siya nag-organize ng politika rally gaya na nakikita natin ngayon. Hindi rin siya naghikayat ng marahas na pag-aalsa laban sa mga Roman Empire, no? Pero malinaw, Cheryl, maraming beses siyang tumindig, kumontra, at nagsalita laban sa mali. Tingnan niyo itong mga example ko. Kinonfronta ni Jesus yung corruption sa templo. Sa Matthew 21, ginagamit yung religion as a way to earn money. Galit na galit si Jesus, again, yung righteous indignation ang term po dyan. Kasi sabi rin sa Biblia, in your anger, do not sin. So, hindi po nagkasala si Jesus dito. Itinaob niya yung mga lamesa. Sabi niya, itong bahay-sambahan ng ama ko, my house will be called a house of prayer, pero ginawa niyong den of robbers. Kasi pinagkakakitaan nyo, nininegosyo nyo, may tagapalit ng pera, may nagtitinda ng mga hayop dito at manok. So, yung galit ni Jesus, okay, hindi dahil maingay yung lugar, kundi dahil ginamit ang relihiyon sa masamang paraan, sa pangsariling kapakanan. So mag-ingat din tayo kung yung relihiyon bang sinasaniban nyo ay tama ba itong pinaglalaban natin. Pangalawa, kinonfronta ni Jesus yung hypocrisy. Yung hipokrito po mga religious leaders. Sabi niya, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. Para kayong mga tomb, yung simento, libingan, ang ganda sa labas pero nabubulok sa loob. So, makikita natin, Cheryl, at mga taga-subaybay natin, hindi siya nanahimik na para wala na lang gulo. No, inilantad niya ang religious hypocrisy, yung pride, yung exploitation, yung kawalan ng compassion. Hindi si Jesus nanahimik. At lastly, hinamon niya yung mga patakarang nakakasakit sa tao. Tingnan niyo to nagpagaling siya on Sabbath. Kinwestiyon ng mga religious leader, oy, Sabbath ngayon, ba't ka nagpagaling? Ay, sabi ni Jesus, ano ba mas mahalaga? Yung magpagaling ako ng taong ang tagal nang may sakit or yung religious tradition nyo na hindi naman nasusulat sa Biblia na pagka Sabat dapat hindi magpagaling. So, ilan lang yun sa makikita natin na si Jesus. Alright? Ginamit niya ang kanyang influence, ginamit niya ang kanyang power in order to stand on what is right at i-address ang injustice at hindi siya nanahimik lamang. Cheryl. Ano ang pinagkaiba, Pastor Jeff, yung makatarungang pagtutol at maling pagtutol base po dun sa mga binanggit natin na kwento kanina? Correct. Tandaan niyo po ito, no? Hindi lahat ng malakas ang boses tama. Kasi minsan, malakas ng boses mo. Lagi ka lang sa Facebook, lagi ka lang sa social media, hindi ibig sabihin tama ka. At di rin naman ngunit tahimik, duwag. Okay? Ang makatarungang pagtutol, tinatanong na aking kapatid, ay nakasentro sa katotohanan. Katulad ni Moses, tumutol dahil inaalipin yung mga tao. Si Esther, Queen Esther, lumapit sa hari dahil nanganganib ang buhay ng kanyang mga kababayan. Si Nathan na propeta, kinonfront yung haring si David dahil may masamang ginawa kay Uriah at kay Bathsheba. So, ang layunin ay justice, repentance, protection, and transformation. So, ang maling pagtutol, tinanong mo, Sherry, ano yung maling pagtutol? Pag nakasentro sa pride. Ay, hindi nyo ba kami kilala? Ginto. Nakasentro sa inggit. At pangatlo, pang sariling kapakanan. Ayun. Kahit mali, hindi, part tayo na to Dapat, ano tayo rito? Pero baka pang sariling kapakanan ng mga leaders lang. Meron sample dito sa Biblia, kaya mag-ingat tayo. Si Korah, lumaban siya kay Moses at kay Aaron, nag-rally sila, nagprotesta against
Moses at Aaron. Alam niyo po, wag sana ganito ending ng mga maling rally. Kinain ng lupa. Si God nagalit, ba't mo kinakalaban to? Ito yung tama. Bumuka yung lupa, kinain lahat na nagprotesta at nangamatay. So Pastor Jeff, paano natin masasabi na ang isang pagtutol o protestang ginawa ay naaayon sa kalooban ng Panginoon? Ganda na to. Kasi Eto, minsan, 'di ba, lito na rin yung Tama. mga kababayan natin. Hindi malinaw din sa kanila ano nga bang pinaglalaban natin. correct. Sa lahat ng pagkakataon, may kanya-kanya kasi tayo mga kapatid na pinapanigan, hindi ba? Correct, of Because we believe na yun ang tama. Correct. Pero hindi lang all the time ay yung pansarili natin ang Emosyon, iniintindi, 'di ba? Opinion. Oo, pinapahalagahan din dapat ang kalooban. Nauuna dapat ang kalooban ng Diyos. Correct. Ito po, no, may guidelines lang ako para gusto mo mag-join ng protesta. Tingnan mo itong 5 test na to at ilista nyo po ito para, dali lang, check muna natin. Number 1, truth test. Ang pinaglalaban ba ay nakabatay sa katotohanan? Kasi sabi sa Proverbs, in a lawsuit, sabi, the first to speak seems right until someone comes forward and cross-examine. Nasa Proverbs 18:17 yan. Parang tama. Pero nung nagsalita yung kabila, okay, hindi pala yun yung totoong kwento. So madaling salita, convincing ang unang version hanggat marinig mo yung kabilang panig. So, the truth test. Pangalawa, ito rin po, check niyo yung puso nyo. The motive test. Motive test. Bakit natin to gagawin? Ba't natin to ginagawa? Para ba sa mahina, inaapi? O para protektahan ng isang individual o grupo? Kasi iba kulay niya ganito kulay mo, kami ganito kulay namin. Sabi sa Philippians 2:3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. May mga laban na mukhang banal, pero ang tunay na laman ay pride. Okay, pangatlo, method test. Ang paraan ba ay consistent sa karakter ni Kristo? Okay? Alam niyo, sabi po sa Romans 12:18, sa totoo lang if it's possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Sabi dito sa Roma 12:18, hanggat kaya nyo, hanggat kaya nyo, mamuhay kayo ng at peace with everyone. So, ang biblical protest, maaaring matapang, pero hindi dapat sadyaing manakit, manakot, mandahas, mangwasa. Ito, mahalaga rin to, pang-apat, the neighbor test. Ano sabihin niyang pastor? Di ba ang command ni God, love your neighbor. Habang ginagamit ko ang aking karapatan, nirirespeto ko ba yung karapatan ng iba? So, yung right to assemble, mahalaga, pero hindi ibig sabihin, wala nang halaga yung, katulad nangyari nga po, emergency vehicles and all, na hindi nakapasok yung ilan. So, okay pong magprotesta, pero let's see, ano ba yung nasasagasaan ko na aking mga kasama. At lastly, the fruit test. Ano ba bunga? Sabi sa Bible, by their fruit, you will recognize them. Nagbubunga ba ito ng accountability, justice, repentance, constructive dialogue? O ito po ending, nagbubunga lang ba ito ng hatred, misinformation, intimidation at chaos? So, tingnan natin, sasali ko dito. Una, totoo ba to? Truth test. Pangalawa, ano ba yung motibo ko pagsama dito? Pangatlo, anong method ba? Maka-Diyos ba or makasarili? Pang-apat, neighbor test. Okay, masabihin ko yung sasabihin ko pero nasagasaan ko at nasira ko yung kapitbahay ko o kapwa-tao ko, wag na lang. At pang-lima, ano ba yung fruit? Ano bang bunga na to? Nag-away-away ba ending? Hindi tayo nakatulong sa bansa kung nagka-away-away tayo. So, yun lang po yung aking gustong sabihin. Klaruhin mo ano ba pinaglalaban mo. Pangalawa, totoo ba yung impormasyon na hawak mo? Baka naman yung algorithm ng Facebook, finid ka ng finid dahil yun lang ang gusto niyang makita mo. Totoo bang impormasyon? So mapayapa ba't organisado? May malinaw bang concern para sa public safety? May constructive demand ba or puro galit lang? Kasi minsan, protesta kang protesta. O, anong solusyon mo? Wala, galit lang kami. Anong dapat gawin? Wala. Okay. So, Or hindi naintindihan yung ipinaglalaban din. Exactly. Kaya una natin nga, totoo ba yan? Is it the truth? Baka pinaglalaban mo, lies. Right? Tapos sa huli, tatahimik ka na lang, pupunta ka sa kabilang kampo. So, handa ka ba makipag-usap at makinig na yung maayos na dialogo, hindi yung dadaanin mo sa magulo.
At yun nga, may mga pagkakataon sa pagprotesta, 'di ba? Nangyayari yung kawalan kasi ng katarungan. Yun yung iniisip, yun yung nararamdaman ng isang, I'd like to think na ganun talaga yung nararamdaman ng isang individual at hindi lamang naiimpluwensyahan. Correct. Minsan kasi, 'di ba, magkakaibigan kayo. Hindi, pupunta ako doon, makisali tayo. Oo. Parang, tara. Nadamay. Pero klaro ba sa inyo kung bakit kayo sasali sa Exactly. protesta, di ba? So kung nangyayari yung kawalan ng katarungan talaga, Pastor Jeff, ano pong sinasabi sa Biblia para sa ang pagprotesta ay maipahayag ng tama? Kasi ayaw naman natin na maging marahas. Or passive. Wag na lang. Yes, oo. Mga Kristiyano tayo, wag tayo makigulo dyan. Yes, oo. Well, hindi po sinasabi ng Biblia na manahimik tayo sa injustice. In fact, ang ganda ng verse na to, Proverbs 31, tandaan nyo to, 8-9, is speak up for those who cannot speak for themselves. Uy, katulad natin, may mga plataforma tayo, may platform pala tayo. So, defend the rights of the poor and needy. Pag tinignan nyo yun, okay, biblical pala na to defend and to speak. Pero narito yung biblical manner. Magsalita ka na may katotohanan. Kasi kung hindi totoo yan, speak the truth in love. When truth without love, totoo pero walang love, it becomes cruelty. Maaaring totoo. Alam mo, ang pangit ng buhok mo. Totoo naman pangit yung buhok, pero truth, wala namang love. Pag naman love, without truth, compromise yun. Hindi naman totoo, pero ayoko siya masaktan eh. Alam mo, okay lang yan, go for it. Hindi, magiging addict yan pag tinuloy niya yan. So, love without truth can become compromise. Kailangan natin pareho. Truth and love. So, maging mapayapa pero hindi passive. So, tandaan niyo po ito, ang pagiging peaceful ay hindi pagiging duwag. Si Martin Luther, marami siyang isang leader sa Amerika, marami siyang ginawa na peaceful. Yung nanonood ako ng WNBA lately, yung babaeng gumagano lang, hindi siya nagkasalita. Bunga nga yung kalaban niya sa basketball, yung Amerikanang babae, gano'n na ng gano'n. Hindi siya nagsalita, tinuturo lang niya, parang bahala ka. And tahimik lang siya, pero hindi siya passive. Dumaan sa makatarungan at maayos na proseso hanggat maaari. Alam niyo po yon, sa Acts 16, si Paul binugbog kasi isa siyang Kristiyano, and then nilabas niya yung Roman citizen card niya. Sandali, ba't niyo ako binugbog ng walang accountability, walang proseso? I'm a Roman citizen. Natakot yung mga Roman soldier. So, kumbaga si Paul, hindi niya inano yung batas, ginamit niya yung kanyang karapatan, okay, na ako pwede kong magprotesta dahil ginawa niyo to. Iwasan yung kaharahasan at dehumanization. Hindi natin kailangan tawaging hayop o demonyo, walang kwenta yung taong kinokontra natin. Sabi sa James 1:20, human anger does not produce the righteousness that God desires. Pag punong-puno po tayo ng galit at puputesta tayo at yung tao talagang dehumanized na, binash mo, lahat pati asawa, anak, dinamay mo, I think you're crying for injustice. Ikaw mismo, you're practicing injustice. So, isaalang-alang may kapakanan ng tao dahil anak din yan ng Diyos, ginawa rin in the image and likeness of God. So, pag sinabi, Cheryl, ano ba yung maka-Diyos? Gamitin mo yung legal at peaceful process. Huwag kang maging passive na ayaw mo na lang. Siguro sa susunod na administrasyon, ma-address yan. No, kailangan nating tumayo for what is right. Pero know the truth. Alam mo muna yung buong katotohanan at hindi puro Facebook algorithm lang ang basis mo. Manalangin at suriin yung puso mo. Ano ba yung motibo mo? Ba't kailangan mong tumayo sa mga tao na to? And then at the end of the day, yung fruit nga. Ano bang naging ending sa pagprotesta ko? Have I become a better person? Have I addressed really the issue? Or maisiwalat ko lang, bahala na kayo? Na meron ka ring goal, always begin with an end in mind. Ika nga. So, protektahan natin yung ating pagiging Kristiyano at makita yung Christ-likeness in protesting. So, ang pinakapaalala, Pastor Jeff, ano ang pinakapaalala ng Diyos sa ating lahat tungkol nga sa pagprotesta o pagtutol o paninindigan sa katotohanan? Alam mo, ano na to, ending reminder ko na lang po sa inyo to. Huwag tayong maging tahimik kung kailangan magsalita. May mga panahon na katahimikan nagiging pahintulot sa kasamaan, okay? Sabi sa Micah 6, act justly, love mercy, walk humbly with your God. Pangalawa, huwag gayaang ang galit ang maging foundation ng iyong pagpupotesta.
Pagka kasi galit ang nagsisimula, ibig sabihin ng galit, yung talagang gusto mo ring mamatay, gusto mo mawala yung tao, gusto mo rin may masamang mangyari. Again, in your anger, do not sin, sabi po sa Biblia. Pangatlo, huwag kalimutang ang kaaway o yung kontra mong opinion ay tao ring likha ng Diyos. Pag ganun kasi, galit ka sa sistema, galit ka sa tao maybe, pero hindi yan ang kaaway mo. Meron pong spiritual realm na nangingibabaw dito sa lupa. Kaya sabi nga ni Jesus, ang hirap na to, Cheryl, love your enemies and pray for those who persecute you. Matthew 5:44. Ang hirap na to. Yung po ang kaibahan ng Christian protest. Kaya nating labanan ng mali nang hindi nawawala yung pag-ibig. Okay? Kasi yung iba, wala nang talagang pag-ibig eh. Talagang kung pwedeng tirisin. At ikaapat, maging handang suriin pati yung sarili mong panig. Sandali nga. Okay, galit ako sa injustice. Baka sa katulong mo, may injustice ka. Galit ka sa injustice na ginagawa dun sa kapanalig mo, sarilyo mo. Yung katulong mo ba, tama pa sweldo mo? Yung driver mo, minumura mo pag mali ng liko sa waste niya. Yung mga empleyado mo, binabahid mo ba SSS pag-ibig? Galit ka rin sa nagnanakaw ng bilyon-bilyon sa gobyerno. Pero ikaw ay gumagawa rin. Gumagawa ka rin sa maliliit na, hindi, pastor, barya lang to. So, check din natin yung sarili natin. I'm crying out for injustice. Meron ba ako injustice sa sarili kong bakuran? Right? So, careful. Kasi sabi ni Jesus, gusto mong tanggalin yung puwing ng tao, meron kang troso sa mata mo. Exaggeration. Pero the truth is, before tayo mamansin na iba, make sure we have what we call the moral ascendancy. At huli lang to, Cheryl, ang ultimate hope natin ay hindi nasa protesta, kundi na kay Kristo. Amen. Mahalaga ang civic action. Mahalaga accountability. Mahalaga ang justice. But at the end of the day, without Christ, we can do nothing. Siya ang ating pag-asa. Mga kapatid, bago tayo makiisa, tumutol, o magbigay nga po ng opinyon, maglaan muna tayo ng panahon na makinig sa lahat ng panig at unawain ang buong katotohanan. Maging maingat din tayo doon sa mga salitang ating pinaniniwalaan at ibinabahagi. Maging mapanuri, mag-isip ng mabuti, at huwag basta magpapadala sa emosyon o sa impluwensya ng iba. Ang pinakamahalaga ang malaman natin kung ano ang tama at makakabuti. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating mga anak at sa ating inang bayan. Sa huli, ang maging gabay natin ay ang katotohanan at ang salita ng Panginoon. Kapag ang ating paninindigan ay nakaugat sa mga ito, mas magiging maayos at makabuluhan ang paraan ng ating pakikipaglaban para sa tama. Diretso na tayo, Pastor Jeff, sa patotoo ng mga karakter sa Biblia. Ang ating Bible character of the day ay si Queen Esther. Si Esther ay isang Hudyo na naninirahan sa kaharian ng Persia. Naulila siya at inalagaan ng kanyang pinsan na si Mordecai. Sa paglipas ng panahon, naging reyna si Esther. Napili kasi siyang maging reyna ni Haring Xerxes. Tama ba ako, Pastor? Ayun, Xerxes, Xerxes. Ayan, Xerxes. Xerxes the first, kapalit ni Reynang Vashti. Ayan. Naalis po sa posisyon si Reyna Vashti matapos ang pagsuway sa utos ni Haring Xerxes. Itinago ni Esther ang pagiging Hudyo. Marami kasing galit sa Hudyo ng mga panahon na yun. Sa palasyo, may mataas na opisyal na ang pangalan ay Haman. Ginagalang siya ng lahat, pero ang pinsan ni Esther na si Mordecai tumangging yumukod sa kanya. Dahil dito, nagalit si Haman. Nadamay pati ibang Hudyo. Ang gusto niya, patayin lahat ng Hudyo sa buong kaharian. Nagpalabas ng utos si Haman mula sa hari na papatayin lahat ng Hudyo. Nalaman nito ni Mordecai at agad ipinaalam kay Queen Esther. Nagmamakaawa si Mordecai kay Esther na kausapin ng hari. Alam niyo, noong mga panahon na yun, hindi ka pwedeng basta-basta lumalapit sa hari nang hindi ka pinapatawag. Pero nagpasya pa rin si Esther na lumapit sa hari. Bago yon, nag-ayuno siya at ang mga Hudyo sa loob ng 3 araw. Nang makaharap niya ang hari, ipinahayag ni Esther ang balak ni Haman. Inamin din niya na isa siyang Hudyo. Nagalit ang hari sa ginawa ni Haman, kaya pinarusahan at pinapatay niya ito.
Matapos nito, naglabas ang hari ng bagong kautusan na nagpapahintulot sa mga Hudyo na ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa sinumang aatake sa kanila. Bago natin himayin pa ang kwento, ito na ang inyong pagkakataon na sagutin ang ating Bible Character Question of the Day para magkaroon kayo ng pagkakataon na magkamit ng gift pack mula po sa MX3. Ang ating tanong, mga kapatid, paano mo itinutuwid ang pagkakamali ng iba ng may pag-ibig at paggalang? Paano mo itinutuwid ang pagkakamali ng iba ng may pag-ibig at paggalang? Post nyo na po yan sa Cheryl Cosim FB page. Ngayon na, yes, ngayon na habang may oras pa po kayo. At mamaya babasahin ko yan isa-isa at pipili po tayo ng 3 winners. Pastor Jeff, ayun nga. Bilang isang reyna, diba? Anong tungkulin ba ni Esther noon? Naalala ko kasi si Aling Esther, tindera sa kanto namin. Pero bilang reyna po, no, ito si Queen Esther, asawa nga siya po ni King Xerxes. Mahalaga maunawaan natin na ibang-iba yung pagiging reyna noon kumpara sa mga alam natin ngayon, napapanood yung sa Disney movies. Or ngayon, may mga movies ngayon about Game of Thrones, yung mga reyna, very powerful. So, yung reyna that time, more of parang ano lang siya, front, na may asawa yung hari. Okay? Hindi siya basta-basta na, alam mo yun, malaya nakakapag-desisyon o direkta nakikialam sa napamahalaan ng kingdom. In fact, hindi nga siya pwedeng mag-approach sa hari na biglaan lang, na-miss kita, punta ako dyan. Wala. Pwede kayo papatay ng hari when you approach the king na hindi ka isinasamon o pinapatawag. Now, nangyari yan kay Esther, pumunta siya biglaan, mamaya malaman natin yan, and then pag in-extend yung scepter, yung hawak ng hari na golden scepter, tinatanggap ka niya, hindi ka niya papapatay. So pag tinignan mo, more of ceremonial at relational lang yung relasyon ng queen sa hari. Parang pag may dignitaries, papakita, ito yung reyna, pero wala siyang judicial power, wag niyong patayin niya. Wala siyang ganon. Wala siyang, hindi niya na-exercise yung authority niya in governing the nation. So more of, again, hindi naman term palamuti, pero kailangan din niya mag-anak ng future king. So yun ang role lang ni Queen Esther. Bakit noong mga panahon na yon may diskriminasyon laban sa mga Hudyo? Well, tandaan po natin, they used to be the most powerful nation ng panahon ni David. Lahat takot sa kanila. Pero dahil sa kanilang apostasy, pagtalikod sa Diyos, at sinabi naman ni Lord yan, pagka kayo sumamba sa ibang Diyos-Diyosan, leliit kayo. So sila naging minority group sa buong Persian Empire. Okay? Nandun sila dahil maraming Hudyo nadala sa exile bago bumagsak yung Jerusalem at ang kanilang bansa. So, pag tinignan natin, dahil sa kanilang kawalang pagtitiwala sa Diyos at nagtiwala sa iba-ibang Diyos-Diyosan, sila Balak, sila Balaam, sino mga Diyos nila, si Baal, ayan, ang nangyari, naging minority sila. Sila ngayon ang nagiging subject ng mga powerful nation tulad nga na tong kaharian na to. Yan. Doon sa storya kasi ay hindi siya sumunod yung pinsan ni Queen Queen Esther kay Haman, si Mordecai. Ayan, Mordecai. Bakit ba ayaw niyang lumuhod? Okay. So si Mordecai po, pinsan to ni Esther, pero more of mas nakakatanda siya. And then since patay na yung magulang ni Esther, siya yung tumayong guardian or magulang. Parang adoptive father siya. Okay? At ito po ay talagang righteous, may makadiyos itong si Mordecai. So nung itinaas po nung hari si Haman sa posisyon na mataas, nag-power trip tong si Haman. Okay? At sinabi, pag dumaan ako, lahat kay luluhod. Tumanggi si Mordecai. Hindi niya direktang pinaliwanag po sa Book of Esther kung anong dahilan. Pero maaari nating masabi na pagluhod kay Haman ay isang pag-submit sa kanyang kasamaan. Dahil ito po si Haman na isang masama. Pag lumuhod ka rito, ibig sabihin, nagsasubmit ka sa authority na itong si Haman. At true enough, itong si Haman na isang Agagite. Ito po'y posibleng galing sa Amalekite na kaaway ng mga Israel since time immemorial. Pag yumuko ka dito, ikaw ay nagpapasubmit at ikaw ngayon ay under authority ni Haman na hindi kinukonsidera po ni Mordecai na tama.
Okay? Katulad po ngayon, maaaring tayo hindi tayo hindi tayo Haman. Pero pag lumuhod ka sa tawag ng pera, pag ikay kinompromise mo yung character para kumita ng pera, ayun, lumuluhod ka sa power and authority ng pera. Pag kinompromise mo yung integridad mo para lang magkaroon ka ng kapangyarihan at magkaroon ng pabor, ikaw ay lumuluhod sa makapangyarihang tawag ng kayamanan. Pag ikaw ay kahit alam mong mali, pinagbigyan mo tong isang tao, malito, pero ano magagawa ko? Kailangan ko ng pabor sa kanya sa future. Ikaw ay lumuluhod dito sa tawag ng power tripping na to. So, mag-ingat tayo na hindi ngunit physical na hindi ako lumuluhod sa pera. Pero kinompromise mo yung character mo for the sake ng money. So, yon. At nailigtas ang mga Hudyo dahil kay Queen Esther. Yes. Bakit siya? Considering, di ba, Hudyo rin siya. Siyempre, yung takot mo lang na, paano ba ako haharap sa hari? Kailangan ko ring aminin na isa akong Hudyo. Baka damay-damay na tayo lahat dito, pero sige, lalakasan ko na yung loob ko. Paninindigan yun Masasabi Correct. nating paninindigan yun, di ba? Alam mo, pag binasa niyo po yung book ng Esther, maiksi lang naman to. Parang K-drama yung datingan. Ang daming plot twist. At paborito ko tong sa Esther. Many times na preach ko na to. Sa unang tingin, parang unlikely candidate si Esther maging kasangkapan ni Lord para iligtas ang buong Israel. Isa siyang ulila. Isa siyang babae sa male-dominated na empire. Isa siyang Hudyo na kabilang sa minority. At nung una, tinatago pa nga niya identity niya. Pero tinan niyo po, ginamit siya ng Diyos. Dahil inilagay siya sa tamang lugar, sa tamang panahon, para sa tamang layunin. Sinabi ni Mordecai sa Esther 4:14, who knows but that you have come to your royal position for such a time as this. Hindi sinabi ni Mordecai na siguradong alam ko, gagamitin ka ng Diyos. Sinabi lang, baka naman, kaya ka na niya sa posisyon na yan, ay gagamitin ka ng Diyos. So yung pagiging reyna po niya, okay, kinalaban niya yung takot dahil pag in-approach niya yung king na hindi siya pinapatawag. Pwede kasi, Cheryl, buwan ka bago ipatawag. 3 buwan na akong hindi pinapatawag ng hari Kasi maraming asawa yung hari So, hindi ka pinapatawag. Pero pag nagpunta ka na hindi ka pinatawag, it's a death wish. Gusto mo na mamatay. Pumunta ako sa hari kahit gusto ko lang. Papapatay ka ng hari. And it was something na ready, di ba? Yes. Para humarap si Queen Esther. Alam niya yung possible. Consequence. Oo. Pero hindi niya hinayaan yung takot kasi alam niya, ginamit ako ng Diyos, I'm in the right place at the right time with the right purpose. So, practical application. Kayo na nagtatanong, bakit ako? Hindi naman ako magaling. Hindi naman ako matalino. Hindi ako college graduate. Ordinaryong tao lang ako. Pero extraordinary ang Diyos natin. Hindi kailangan ikaw ang pinakamalakas. Ang mahalaga, available ka. Hindi kailangan ikaw pinakamatalino. Ang mahalaga, willing kang paggamit sa Diyos. So, ikaw na nasa barkada mo ngayon, magsalita ka. Speak the truth. Okay, lahat ng barkada mo, puro kasinungalingan. No, stand up for what is right. Yeah. Ikaw na nasa abroad para maging source ng pag-asa ng pamilya mo dito, i-share mo yung gospel, i-share mo yung truth. Tuwing Friday nga pala, 8:00, meron kaming parang Bible study sa Anchor sa mga OFW at immigrants sa 8 p.m. yon para Philippine time. Philippine Manila time. time. Okay. May Zoom lang na na ginagamit kami. Nakakatuwa. Iba't ibang bansa, OFW. Magkakasama doon, no? Binobomba doon sa Israel. Pastor, nasa bomb shelter kami pero magjo-join kami ngayon, mahina signal. Sabi ko, how in the world nangyari to na posible? Binobomba sa bomb shelter, umaattend ng Bible study. Around 50 to 60 po yun, iba-ibang iba-ibang Pinoy na lugar, Canada, UAE. Kasi po ang mahalaga, alam mo na kahit saan kadali ni Lord, at this season, I have a specific purpose, I have a specific location and specific time here ngayon, gagamitin ako ng Diyos. Hindi aksidente ang lugar mo ngayon, assignment yan ni Lord. So this is every Friday? Every Friday, 8 p.m. Interesting. Sa mga taga-East Coast, 8 a.m. yun So Yes. maraming mga taga-East Coast, Canada, mga Amerika na East Coast, 8 a.m. sa kanila yun. Before mag-start ng day nila, naka-attend na 8 to 9. May isang praise and worship, may testimony, and then I'll preach for like 10 to 15 minutes. And then maganda, Cheryl, may breakout room. Mamaya, papadala ko kay
Kay Carmi, yung ating Pwede bang i-post namin QR yan? code. Yeah, yung Ayun, QR yun, code yes, for yes. OFW and immigrants. Only? Hindi No, naman. I was gonna say kasi, parang gusto kong pumasok minsan. 'Di ba? Kaya lang 8 o'clock ako natatapos sa trabaho, pero Ay, pwede hindi. akong humabol. Humabol ka. And Mag-share ka, kapatid. Magano tayo. Let's do that one Friday. Yan. I'll make myself available, Pastor Jeff. That's my commitment. Yeah. And abutin natin yung mas marami nating mga kababayan. And we'll post po yung QR code na interesado. I sent it to Carmina. Gaano karaming pwede mong ma-accommodate dyan? Ang Max. Di ba may Zoom max yun? 1,000. Ay, kayang-kaya. Punuin natin yan, mga kapatid. Alam mo, kapatid na Cheryl, ang ganda lang yung breakout rooms. After I shared, kasi i-rename mo yung ano mo sa Zoom name mo. Kunyari, Cheryl, yung edad, 36, tapos yung location. So makikita ron nung staff ko, ay, ang daming mga taga-Canada. Sa breakout room, magkakasama sila. Oo. Tapos UAE, may Dubai, may kung ano-anong bansa sa UAE, magkakasama sila. May mga taga-Australia, magkakasama sila. And then may 3 tanong akong iiwanan after I preach. They're gonna answer that and end in prayer. Amen. So, alam mo ba, would you believe, yung iba inaabot na alas 11, hindi ko masara-sara yung laptop ko kasi sila na lang naiiwan. Iniikutan ko bawat room eh. Oo. So sabi ko, hindi ba tapos yan? Pastor, taga-Canada kami lahat pero iba-iba kaming time zone, nakakatuwa. Tapos yung iba nagmi-meet na At nagiging sila, physical. regular na Ayan na. community, di ba? Ateng, nakapost na. Ayan, mga kapatid, lahat po kasi tayo, di ba? May mga pagkakataon talagang, lutang or nawawala tayo, nangangapa tayo sa chapter ng ating buhay. Correct. So, napakahalaga. Ako na-appreciate ko po yan, lalo na noong pandemic. Yeah. Doon ako nagsimula na nagkaroon, na naging bahagi ng isang Bible Correct. group. Napakalaking bagay. Hindi man kayo magkita ng physical, nasa online. Well, everything is online now din kasi. Correct. And I think that, yun yung purpose ni Lord. Sa'yo, Pastor Jeff, na maisip mo, diba, na hindi let's do this online because we want to reach more people. Correct. Kasi may mga pagkakataon na limitado na makapunta physical Correct. yung isang individual sa isang church, 'di ba? Sa service day. Pero hindi dapat hadlang yun eh. Correct. Para matutunan mo at makilala mo ang salita ng Panginoon kasama ng isang grupo. Alam mo, So this is just napakalaking be Cheryl. part of it. I'll be there. Ay, nako, ayan na, mapupuno na yan. I'll be Nandyan there soon. Nandyan na Ayan. Pwede naman ako mamaya, kaya lang basta Wag. alas Sa 8. iba. We will Schedule. schedule. Ayan, promise, we will schedule that, mga kapatid. And I'll be, we will attend. I-post mo rin to ating Cheryl. Alam niyo po, ito yung burden na binigay sa akin ni Lord when I left the mega church that I was part of. Bakit lahat nasa online gambling, online taxi, online grocery, online dating, online scammer, nandun nga lahat eh. Tapos tayong mga merong message of hope, nasa physical church lang. Uy, punta ka sa simbahan namin paglinggo. Okay naman po yung physical. Pero imagine, mga OFW walang mapuntahang simbahan. Linggo nagtatrabaho dahil mga nurse sila. Ang dream, Cheryl, ito, sineshare ko lang yung puso ko sa'yo. Imagine a church na 24/7 may available na live Bible study. The dream is to be the Netflix of church. When I want, where I want. Ngayon, may 8 p.m. Mag-o-offer ako ng 8 a.m. next month. 8 a.m. Para naman sa mga taga-East Coast na gabi umuuwi at mga nasa Canada, even nasa Iloilo ka, wala po problema. Taga Cebu ka, Davao, call center ka. And the dream is, every 2 hours, every day, merong available na global family for you. Amen. Na hindi recorded, Let's claim it. This is live. Ayan, ayusin natin yan, Pastor Jeff. Let's claim it. And mga kapatid, ayan, save it, scan that QR code para maging bahagi po kayo nitong global family ng Anchor Church PH. I-save nyo na po yan every Friday. For now, every Friday, 8 p.m. Pero magkakaroon daw po ng 8 a.m. Yes, para sa mga And pagka po lumaki na, may 12 noon para sa break time ng mga taga-Pilipinas. 12 to 1 lang ako. Open kami ng, sa inyo?
Ayan. service. Naku, na-excite Online. ako. Marami akong naisip tuloy. Parang gusto ko nang may regular day din ako na be part of that, diba? Para dumami yung ating Yeah. sessions, mga kapatid. O mga kapatid, eto, balik ka po tayo sa kwento ni Queen Esther. Ang kwento po ni Queen Esther ay nagpapaalala sa atin na inilalagay tayo ng Diyos sa tamang lugar at sa tamang panahon para maging pagpapala sa iba, maging blessing sa iba. Hindi naging madali ang kanyang desisyon, ha? Natakot siya, ngunit bago siya kumilos, nanalangin siya, nag-ayuno at humingi ng gabay sa Panginoon. Minsan, tatawagin din tayong manindigan para sa tama. Ngunit tulad po ni Queen Esther, gawin natin ito ng may karunungan, kababaang loob, at pagtitiwala sa Diyos. Ang tunay na tapang ay hindi padalos-dalos. Ito ay tapang na ginagabayan ng pananampalataya. At ngayong araw, tanungin natin ang ating sarili kapag may nakikita tayong mali. Paano natin ito itinutuwid? May pag-ibig ba? May paggalang? At may layuning maitama, kundi hindi makasakit. Yan po marahil ang aral na maiiwan sa atin ng buhay ni Queen Esther.